Alright mga kapatid, welcome ulit sa another video reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Siyempre may kinalaman pa rin to mga tol sa West Philippine Sea. At ang balitang panonoorin natin ngayon ay mula sa UNTV. Sabi rito mga tol, yung barko daw na kapalit sana ng BRP Teresa Magbanwa ay ipinadala na daw ng PCG, no? Doon sa Escoda Shoal. Ngunit naantala daw mga kapatid yung patrol operations. Yan ang sabi mga kapatid, no? Inihayag yan ni National Security Advisor Eduardo Anyo na nagpadala na daw ng barko ang Philippine Coast Guard para magbantay sa Escoda Shoal kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Pero naantala nga daw mga tol. Ano kaya ang reason? Ano kaya ang dahilan? Yan ang ating aalamin mga tol at bibigyan natin to ng reaction video ngayon, araw na to. Samahan lang ninyo ako mga kapatid at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Actually, nagpadala na yung ating Coast Guard pero because of the weather, kailangan mag-shelter muna, no? Naka-shelter. Yeah, so tuloy-tuloy yan. As soon as mag-improve yung weather, may mga plano yung ating Philippine Coast Guard kung paano poproteksyonan ang ating West Philippine Sea. Well, kailangan nating maniwala mga tol. Kailangan nating paniwalaan. So dito ay hindi daw nakarating pa na antala yung barkong ipinadala ng PCG dahil nga daw sa weather o sama ng panahon. Tagapin natin mga tol, masama naman talaga panahon ngayon at mas lalong masama ang panahon pagdating sa karagatan. Pero di ba ayon nga rin sa report mga tol, may mga barko ng China ngayon ang nandoon. No? So siguro doon sa lugar na kinaturoroonan ng mga barko ng China, hindi masama panahon, dito lamang no sa dadaanan ng barko ng Pilipinas na ipinadala ng PCG mga tol. Pero sige, total nagpadala naman na daw eh. Tingnan na lang natin mga tol sa mga susunod. Naantala ang pagpapatrolya ng barko ng Philippine Coast Guard na ipinadala sa Sabina o Escoda Shoal dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, nananatili ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa mga inaangkin nilang bahura. Well, totoo naman mga tol, namamalagi pa rin ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Not just Escoda Shoal mga tol, kabuuan niya ng West Philippine Sea, ando doon pa rin naman ang presensya ng Pilipinas. Yun nga lang, mas marami ang presensya ng China. Nababawasan siguro dahil sa sama ng panahon, pero hindi totally nawawala. No? Nandoon pa rin sila mga tol. Pagtitiyak ni Secretary Anyo, agad itutuloy ng mga barko ng Pilipinas ang kanilang misyon kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Our mandate is to make sure that we are protecting our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. Yeah. So, tuloy-tuloy yan. Sabi nga natin, after ma-accomplish ng Magbanwa yung kanyang mission, tuloy-tuloy ang ating pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Coast Guard, ang ating BFAR, of course to protect also our fishermen. September 15, umalis sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwang pag-angkla sa lugar. Ayon sa PCG, napilitan silang mag-pull out sa kabila ng presensya ng Chinese vessel doon dahil nagkakasakit na ang mga crew. So napilitan mga tol napilitan. Di ba sinasabi nila na kusa tayong umalis, hindi tayo pinaalis ng China. Diba, kusa tayong umalis. Pero napilitan kasi may reason. Anong reason? Number 1, wala nang supply. Nagugutom na yung mga sakay niyan. Number 2, nauuhaw na dahil umiinom na nga sila ng tubig mga tol sa ulan at saka sa aircon. Tapos hindi pa maganda ang kalagayan ng barko dahil nga butas yan at binutas ng China mga tol. So sabihin natin hindi tayo direktang pinaalis ng China mga tol. Pero malaki pa rin yung papel ng China o yung impact nila sa pag-alis ng barko natin. Bakit? Kasi napilitan nga daw eh. No? Dahil nga hinaharang ng China, yung lahat ng resupply mission natin dyan, yung mga resupply boat natin ay pinapadala, hinaharang nila. Diba? Sabi nga nila, hindi pa natin kailangan humingi ng tulong sa Amerika. Diba? Sabi ng AFP, gagawin namin lahat ng aming magagawa. Hindi pa napapanahon para humingi ng tulong sa Amerika.
Dahil marami pang option. O anong nangyari, di ba? Hindi sa ano mga tol hindi sa binabatikos natin sila, sinusuportahan nga natin ang ating sandatahang lakas eh. Yun nga lang mga tol, dito nakikita natin na talagang parang nakikita natin, kaya ba talaga natin? Alam mo yun, hindi natin mawawala yung agam-agam kasi sa ating mga puso sa ating mga isipan na baka ito'y matulad din mga tol doon sa Scarborough. Pero sabi nga nila, malabong malabo daw, malayong malayo na matulad yan sa Scarborough. Well, tingnan natin mga tol, pero so nakikita natin, hanggat hindi pa natin mga tol, nakikita mismo na may mga bagong barko na tayo dyan sa Escoda Shoal after umalis ng BRP Teresa Magbanwa, mananatiling ganito pa yung naiisip natin mga tol. Diba, makakabalik pa ba tayo? Yun lang lagi nating agam-agam ngayon dyan, makakabalik pa ba tayo? Kasi biruin mo yung mga resupply boat nga natin, hindi nakatawid hindi nga nakalusot doon sa mga bantay ng China Ito pa kaya mga bagong barkong ipapadala natin. Ubusan na sila ng supply at masama ang panahon sa lugar. Dagdag pa ang tinamong pinsala ng BRP Teresa Magbanwa nang banggain ito ng mga Chinese noong August 31. O diba? Napaka-agresibo ng China mga tol. Kung kinakailangan talaga nila mambangga at mangharas, gagawin nila yan. Diba? Nag-iisa lang yung barko natin dun, walang katulong, wala man lang backup. Ayon kay Secretary Anyo, may kapalit na ang BRP Teresa Magbanwa para magbantay sa Escoda. Ngunit nakadepende niya sa sitwasyon kung hihimpil doon ang barko. Naniniwala rin ang kalihim na malayong matulad ang Escoda Shoal sa naging sitwasyon sa Bajo de Masinloc. Ayaw lang din natin talaga isipin na baka ito matulad. Mga tol, napakasakit sa damdamin nun, sa totoo lang. Kasi hindi na tayo natuto. Diba? Nag-withdraw tayo dati, 2012 doon sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Hindi na umalis yung China doon mga tol, hindi na natin na-control. Kontrolado na nila yan. So sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo, malabo daw na matulad sa Scarborough. Sa ngayon mga tol, makikita natin hindi pa naman nangyayari. Pero wag naman sana nating payagan mangyari yan. Dahil pag nangyari yun mga tol, pangalawa na to. Diba? Hindi na tayo natuto sa pagkakamali natin dati. Iniwan-iwan natin ng walang bantay, wala man lang kapalit. Noong 2012, nang mangyari ang standoff sa pagitan ng Pilipinas at China. Aniya, mas maayos na ngayon ang linya ng komunikasyon ng dalawang bansa kumpara noon na nakialam pa sa sitwasyon ng Chinese Navy at nabulabog maging ang mga gobyerno ng dalawang bansa. Yung dito sa Sabina Shoal is malayong-malayo. And of course, mayroon tayong continuing bilateral consultation mechanism between the DFA and the Ministry of Foreign Affairs. At ang maganda nito, nag-uusap, no? At mayroon parehong intention to arrive at a common understanding to diffuse the tension. Sinabi rin ni Secretary An China, naniniwala tayo sa ganon? Na bagamat tumutulong sa Pilipinas ang Estados Unidos at iba pang mga kaalyadong bansa pagdating sa maritime exercises at pagpapalakas ng kakayahan ng sandataang lakas, hindi pa rin nagpapasaklolo ang mga Pinoy pagdating sa resupply missions, alinsunod na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Kahit gustuhin ng Amerika tumulong, hindi sila ang masusunod. Diba? Nasa gobyerno pa rin natin yan. When it comes to the West Philippine Sea, the guidance of the President is all Filipino at kayang-kaya naman natin so far. Kayang-kaya naman natin so far, kayang-kaya naman daw natin. Otherwise, ayaw naman natin magkaroon ng escalation by involving third party. No? So, at this moment, ang ginagamit natin ay a combination ng lahat ng national instrument of power. So, iniisip kasi natin mga tol, madadagdagan ng escalation o magkakaroon ng tensyon kapag may involved na third party, kalimbawa nga ng Amerika mga tol. Pero ganun pa rin naman ang nangyayari mga tol Diba? O halimbawa itong nangyari nung nakaraan, naka-estasyon doon yung BRP Teresa Magbanwa. Wala tayong kasama na kahit anong bansa mga tol, tayo lang mag-isa doon. O, anong ginawa ng China? Binangga tayo paulit-ulit hanggang sa nabutas na yung BRP Teresa Magbanwa. O, diba? Yung mga resupply natin, mga tol, hinarang nila. O, anong nangyari? Nagutom yung mga sakay. Nauhaw, nagkasakit na. O, napababa ba tensyon, mga tol? Hindi naman Hindi naman nagbago Hindi naman nagbago yung kalagayan, mga tol. Ganun pa rin yung asta ng China Diba? Tama na rin yung diplomacy and dialogue.
Diplomacy and dialogue, wala naman nangyayari. Wagan naman ni Anyo sa ating mga kababayan na gustong tumulong sa pagdepensa sa West Philippine Sea na suportahan ng laban sa fake news at naratibo ng China kontra sa Pilipinas. Yun naman talaga dapat gawin ng mga masang Pilipino, ng mga mamamayang Pilipino, mga tol. Diba? Kapag pro-China ka at naniniwala ka sa mga sinasabi ng China, wala talaga. Lalo na kung pro-China ka at kampi ka sa kanila. Diba? Suportahan natin yung ating bansa. Kahit na anong kulay pa ng politika mo, diba? Ang problema kasi yung ibang politiko, ang sinusuportahan din nila China. Suportado rin ng kalihim ang panukala ng isang security analyst na palakasin ang shipbuilding sector ng Pilipinas at dito na i-manufacture ang mga barkong gagamitin ng Coast Guard at Armed Forces. Sa halip na bumili pa sa ibang bansa. Tama. Ang ating self-defense reliance program ay isinusulong natin not only sa Coast Guard pati sa Armed Forces of the Philippines. Nakikita natin na may mga capabilities ang ating mga ibang local companies dito, whether as a local company or in tandem with foreign companies. So susuportahan natin yung ganyang move. So ngayon susuportahan natin yung ganyang move. Sa ngayon, puro salita pa lang yan, mga tol. Hanggat hindi natin nakikita yung mismong resulta at aksyon, wala eh. Andun tayo sa sinusuportahan natin, susuportahan natin, susulong natin, mga tol. Diba? Ang tagal na. Tulad nga ng lagi natin sinasabi, mga tol, hindi naman nagbago yung structure ng mapa natin. Napapalibutan tayo ng tubig. Diba? Tas ang nakakalungkot nun, Pilipinas, malakas pala din ang paggawaan ng barko. Pero puro sa lang, mga tol, puro sa commercial lang natin nagagamit. Yung mga ganito mga bagay, kumukuha pa tayo sa ibang mga bansa. Samantalang kailangan ng Coast Guard natin yan. Ng mga asset ng AFP, ng Navy. Tas nakapakaunti ng barko natin, mga tol, kumpara mo sa China. Napakarami ng barko nila, mga tol. Outnumbered tayo dun. Sa Escoda Shoal nga lang 65 yung barko nilang nandun, no? Tayo nag-iisa na nga lang, umalis pa. Tapos ngayon, ang lagi nating sinasabi, makakabalik tayo dun. Imposible tayo ma-block ng China. Na-block nga yung mga resupply mission eh. Sinasabi natin, napakaraming entry point. Ba't di tayo nakapasok? Ang dami pala. Nasa Sangli Point sa Cavite si Secretary Anyo ngayong araw para makiisa sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Maritime Safety Service Command ng Philippine Coast Guard. Ryan Lacanla. Diba? Ito, mga tol, sa isa pang report. Pula pa rin sa UNTV. Yan, no? Ang sabi rito, mga tol, hindi pa daw natin kailangan ng foreign escort, no, sa West Philippine Sea. Sa gitna ng tensyon sa China, yan ang ipinipilit, mga tol, ng ating otoridad. Well, tingnan natin, mga tol, kung anong reasoning nila, di ba? Hindi pa kailangan sa ngayon ng Pilipinas ang pagkakaroon ng escort support mula sa mga kaalyadong bansa para sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng lumalalang tensyon sa ating teritoryo na matagal nang inaangkin ng China. Sa panayam kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, sinabi nito na bagamat kinikilala ng Pilipinas at nagpapasalamat tayo sa suporta ng mga kaalyadong bansa, iginit nito na hindi pa natin kailangan ng pagkakaroon ng tulong nila. Kaya pa po. Kailangan tayong export. Kayang-kaya pa naman daw. Saka marami tayong pamaraan eh. Yun nga napakarami nating pamamaraan, mga tol eh. Pero gumagana kaya yung mga pamamaraan natin? Ulitin natin, mga tol, hindi natin binabatikos yung gusto nila. Meron tayong dignidad, sabing ganun mga tol eh. 'Di ba? Natatandaan ninyo yung nag-alok ng tulong ang Amerika na mag-escort sa resupply. Yung nang nakaangkla pa dati yung BRP Teresa Magbanwa diyan. Nang nakaangkla pa sila. Sabi nga ng US, gusto daw nila tumulong escort sa ating resupply mission. Sabi ni AFP General Chief Bronner na hindi pa daw kailangan, hindi pa napapanahon dahil marami pa daw silang option. Diba? So sabi nga natin, diba? Oo, tama yun. Tama yung sinabi ni General. Hindi pa napapanahon kasi kailangan munang ipakita ng AFP sa sambayan ng Pilipino na kaya nila gawin yung trabaho nila at magagawa nilang mag-resupply kahit wala ang tulong ng ibang bansa, mga tol. Nagawa naman nila, mga tol. Nakapag-resupply sila airdrop, 'di ba? Kaso hindi sapat. Kaso hindi ko alam bakit hindi na nadugtungan Ayun. Nagutom. Nagutom yung ating mga PCG doon kaya napilitan ngayon i-pull out.
etong ating barko dun. Ipiniliwanag naman ng opisyal na maaaring magkaroon ng executive decision sakaling mas lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. We have a dignity as a nation, no? Kaya pa naman natin. Siguro when push comes to shove, when worst comes to worst, and that will be an executive decision whether we will accede to the request or we will ask for the request. So it's an executive decision. So executive decision daw mga tol. Worst come to worst daw. So tingnan natin mga tol kung ano mangyayari sa mga susunod na tagpo. Pero iwan ko sa inyo yung tanong na yan. No? Kayo bahala humusga at kayo bahala magbigay ng sarili ninyong opinion at reaction. Sa tingin niyo ba napapanahon na para humingi ng tulong ang Pilipinas o hayaan muna nating gawin ng ating mga kinauukulan ang kanilang dapat na gawin? No? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.